Kahit na sinasaktan niya ako, nandun pa rin yung pagmamahal ko sa asawa ko. Pero ang hindi ko lang matanggap sa sarili ko na hindi niya ako mapagtanggol sa magulang niya. 31 na ako at meron akong 3 anak na babae. Kasal kami ng asawa ko at hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Na kung itutuloy ko pa ba yung relasyon ko sa asawa ko dahil sunod-sunuran siya sa kanyang ina. At bukod pa ron ay sinasaktan niya ako sa loob ng 7 taon naming pagsasama. Umalis ako ng bahay namin para makapagtrabaho sa malayong lugar at makaiwas na rin sa pananakit niya. At dahil doon ay nagkaroon lalo ng pagkakataon ng kanyang mga kapatid at nanay na makahingi at suportahan sila sa loob ng bahay dahil ako nga ay nasa malayo. Nung ako'y nakahanap na ng magandang trabaho, nakapag-ipon naman ako ng kaunti. At dun pa lang ako nagkalakas ng loob na bumalik sa mga anak ko. Pero sa dami ng sinasabi sa akin ng asawa at binan ko na kesyo daw ng lalaki ako at patay na daw ako, ay nagdadalawang isip na akong bumalik ulit. Nagbabala kasi kami ngayon ng asawa ko na bumukod. Pero ang problema ko ngayon ay mukhang hindi naman sigurado ang asawa ko sa balak namin. Dahil sunod-sunuran nga siya sa kanyang ina. Andyan yung palagi niyang sinasabihan ng asawa ko na tuluyan na akong hiwalayan. Palagi kong iniisip yung mga anak ko dahil sila ay maliliit pa. Na kahit sinasaktan niya ako ay andun pa rin yung pagmamahal ko sa asawa ko. Pero ang hindi ko lang tanggap sa sarili ko na hindi niya ako may pagtanggol sa magulang niya. Andyan yung konting sulsol ay sinusunod na niya. Andyan pa natutukan ako ng kutsilyo ng nanay niya sa harap ng 3 naming anak. Ang ipahiya sa mga kapitbahay, pintasan at kung ano-ano pang masasakit na salita. Tanga ba ako, Mami Len, para bumalik at patawarin sila sa mga ginagawa nila sa akin? Naguguluhan kasi ako sa sitwasyon ko. Gustuhin ko man pero sinasabi ng isip ko na wag. Sumulat ako para makahingi ng advice nyo at sa mga tagapakinig nyo. Ano po ba yung may advice nyo sa akin? Letter sender, Jaja ng Teresa Rizal. Akala ko naman babalik ka para bawiin mo yung mga anak mo. Biruin mo namang yung nakalayo ka na pero hindi pa rin nakita yung worth mo. Tapos babalikan mo yung asawa mo para saan? Same pa rin naman, mamas boy pa rin naman yung babalikan mo. Ano yan, magpapakatanga ka lang ulit. At lulusong ka sa kumunoy ng impyernong buhay. Nasabi mo pa kahit sinasaktan ka ay walang problema sa'yo kasi katwiran mo mahal mo. Very wrong. So yung pagiging mamas boy lang yung pinoproblema mo. At hindi yung pananakit niya. Kasi para sa akin parehong problema yun eh. Not unless masukista ka. At saka teka lang ha, nung iniwan mo ba yung mga anak mo, in-explain mo kung bakit ka lumayo? May ganong system ba between you at sa asawa mo at sabihan mo na dahil hindi pa butaw sa pagkakasuso yung anak nila kaya mo iniwan? Kasi sinasabing patay ka na at nanlalaki ka. Hindi magandang epekto yan sa mga anak mo lalo't maliliit pa. At may possibility kasing lumayo ang loob nila sa'yo sa tabas ng dila ng biyanan mo. Diyos ko, 3 beses ata hinasa sa isang araw yung dila ng biyanan mo eh. Sana bago ka lumayo, pinag-usapan yon tungkol sa bata at sustento ang kinuha mo sa kanila. Or baka naman wala ka mapapag-iwanan at no choice ka. Sana pinag-usapan nyo para hindi ganyan kalala yung comeback mo. Diyos ko, puro babae pa naman yung mga anak mo. Nakakaalarma yung tutukan ka ng kutsilyo sa harap ng mga anak mo. Ipahiya at pintasan ka sa mga kapitbahay. Tapos tatanungin mo ko kung babalik ka pa. Parang kapatid ko na si Lucifer kung sasabihin kong oo. Ipinagkanulo pa kita. Tinatanong mo ngayon sa akin kung tanga ka. Oo ang tanga mo. Kung maliliit pa sila at maayos ka mo ang trabaho mo. Bawiin mo ang mga anak mo at ipaalaga mo. Pasustentuhan mo sa ama nilang pasusuhin pa ng ina. Siguro breadwinner yung asawa mo. Kaya parang sa Manila Zoo mo nakuha. Ang wild kasi ng biyanan mo eh.